magandang umaga. Saan man kayo naroon? Wow, ang ganda ng aking mukha. No Can you way. imagine that? Kung sa Pilipinas pa ako, hindi ganito ang mukha ko. This was joking, guys. Make you guys happy and, you know, amazing. Fan nga pala ako ng PBA Moto Club. Kaya palagi kong sinasabi, it's amazing. Yeah, amazing life here in Canada. Hatid ko yung anak ko sa school ngayon. And then after that, punta kami ni Mrs. sa grocery store. And bibili kami ng gamot. Medyo hindi maganda yung weather ngayon. Cold, hot. So, kakaroon kami ng ubod sipon. Pero hindi po siya COVID. Ubod sipon po, ha? Ubod sipon. So, yun nga, kape-kape na lang muna. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa YouTube channel. Asa si Kuya? Sino kaya itong babaeng to? Mukhang artistahin. Wala, hindi yun lang. Wow, ang sarap ng almusal ko. Delicious. Yun, what's up mga kabadodits? Kamusta po mga kabadodits, ha? Tapos na po ang ating pag-alala. Pag-alala ba? Summer day. Spring day. Fall. Winter. Kung sa mga nararamdaman ko po. So, yun nga guys, di ba? Worth it ba talaga ang double job? Mag-comment lang kayo kung worth it. Para sa akin, worth it naman. Pero, yun nga lang, wag lang magtatagal katulad ng ginawa ko. Since na dumating ako dito sa Canada, double job ako. Kahit may full-time job ako. And then, yun nga, ang second job ko, nagki-cleaning ako. Nung umpisang nagki-cleaning ako sa dealer. So, yung the whole building ng dealer, nililinis ko yon. But sobrang layo pa. Pero hindi ako nagtagal doon kasi nga talo ko. Unang-una sa gas, sa mileage, sobrang talo ako, tapos mababa lang yung sweldo nung cleaning compare sa ngayon. Ngayon guys, masarap mag-cleaning kasi malaki na yung bigayan. Malaki na yung swelduhan ng cleaning guys. So kaya napakagandang mag-double job ng cleaning. So yun nga, healthy tayo ngayon. Di ba ang usapan natin kung worth it ba mag-double job? Yes, worth it. Extra income. Hindi nagagalaw yung hindi nagagalaw masyado yung full-time job mo. Meron kang mga extra kita, nakakapag-save ka. So yun ang dahilan kaya nagdo-double job ang mga tao dito sa Canada. Kasi mahirap din minsan kung isang trabaho ka lang tapos minimum lang yung sweldo mo. So hindi mo ma-afford yung mga bahay na bibilin mo or yung sasakyan na bibilin mo. Well, hindi naman natin sinasabi na kailangan mong bumili ng magandang bahay, magandang sasakyan. So depende lang mga kabadotits kung magkano yung income mo.
So kung gusto mong bumili ng magandang bahay, so yun yung sinasabi ko, kailangan mo mag double job o triple job or double job lang, mag part time ka, both sa kayong mag-asawa. So mabibili nyo yung gusto nyong bilhin, hindi porke ka nurse ka dito, doktor ka, kaya mo bumili ng malaking bahay, hindi po ganun. Kaya po may yung iba nakakabili ng magandang bahay kasi nagtatrabaho sila ng 2, 3. So pero ang payo ko lang dun sa mga ganon is hindi rin po maganda kasi ang laki ng tax natin binabayaran pag sumusobra ka sa sa income mo. So may bracket by bracket po yun mga kabadotits. So pag sumubra ka na dun sa bracket na inaano ng income so may kaukulan pong malaking tax po yun. So yun nga, hindi rin maganda. So parang mas malaki yung binabayaran natin sa tax. Pero sabi ng iba, okay lang daw. At least malaki pa rin yung nasisave nila. Well, malaki pa rin yung nasisave natin, totoo yun. Pero do you think your savings is enough pag nagkasakit ka? Yun po mga kabadotits yung question ko dito sa video to. Kung worth it ba talaga ang maraming trabaho? Dapat ba magtrabaho ka ng ganun the rest of your life? Sa akin po, sa opinion ko, 13 years po akong nag second job. Hindi po tama. Every year po nagbabayad ako ng 2,000 to 3,000 ng tax every year, and then the same time yung katawan ko po hindi nanonormal. So madalas akong nahihilo, madalas akong nahihirapan huminga. Tapos marami akong naramdaman sa sasakyan sa 13 years kong nagdo-double job is talagang pagod lang ako. Kaya ako naman ginawa yun dahil may reason ako, dahil sa financial. So nung dumating kami dito, syempre hindi naman kami ganun kalaki, yung wala kami perang ganun kalaki na dala. So ako pa lang nagtatrabaho nun. So nagkaroon ako ng mga utang-utang, yung alam mo yun, debt. Pero nagkapatong-patong kasi may kailangan ng ganito, may mga kailangan tulungan sa Pilipinas, may mapupuntahin tayo dito sa Canada, kailangan nating tulungan, gastusan natin. So yun guys, 13 years akong nag second job. The reason why is marami akong tinulungan, and one is mabayaran ko yung debt ko. So tumigil ako sa second job because I pay my debt. So pre-debt na ako sa mga existing debt ko, wala na akong utang. So bahay na lang yung binabayaran namin ni Mrs. and then tsaka itong sasakyan namin. Pero itong sasakyan namin 2 years na lang, paid off na to. So 3 to 4 months na ako yatang hindi nagse-second job guys. So pero yung nararamdaman ko before, it's all gone, disappear, na wala. So kaya ako nagpa-blood works and the result was good. But before ako nagpa-blood works, mga 1 month na akong hindi nagtatrabaho ng second job. So the result is good. Cholesterol lang daw yung mataas, pero hindi naman siya sobrang taas. So and then tinanong ko yung doctor kung bakit naglalaro ako ng basketball, nag-exercise, hindi na ako pinapawisan masyado. Sabi niya mag-exercise lang daw, mag-exercise. And then may payo siya sa akin. Sabi niya kasi sa akin, alagaan yung katawan natin, huwag nating abusuhin. She knows tayo mga Pilipino is hardworking. 2 trabaho daw tayo dito. Ang sabi lang ng family doctor ko is stop doing that, or else you end it on hospital. Yun daw ang sabi niya. Sobrang pinapagod mo yung sarili mo.
ay hindi raw maganda. So totoo naman yun. So naramdaman ko yun mga kabadodit, kaya ngayon hindi na ako muna magdo second job. I want to rest my body, you know. Gusto kong tumagal ang buhay ko dito sa Canada kasama ang aking pamilya. So I want my body healthy. Yun lang. So sa mga nagse-second job, alam ko mayroon kayo ding kailangan kaya kayo nagse-second job. Hindi natin masisisi yan. Ginawa ko rin yan. 13 years ako nag-second job. But to be honest with you, kahit ano pang gawin nyo, may nararamdaman kayo, napapagod kayo. Yun ang dahilan kaya ako tumigil sa pagse-second job muna. Dahil ibang klase yung naramdaman ko. Thanks God, cholesterol lang yung medyo concern ng doktor. So sinabi ko lahat sa kanya yung nararamdaman ko, kaya tinest niya yung mga dugo ko, lahat. Pero before that, hindi na ako nagse-second job noon. Paano ako? Kasi one time na parang magpo-collapse na ako. So guys, mahirap mag-second job. So alagaan natin sarili natin, hindi tayo pumunta dito sa Canada para magpakamatay. So yun nga, payo lang kaibigan, mga kabadodits, love yourself para tumagal tayong buhay natin dito sa Canada. Maraming trabaho dito sa Canada, hindi ako naniniwalang walang trabaho dito. Maraming trabaho dito. Yun nga lang, may kailangang pagtiyagaan at humanap ka ng tamang trabaho na kahit isa lang na trabaho, basta't malaki yung kinikita mo, okay na yon. Mababayaran mo yung bills, yung mga bahay, sasakyan, mahalaga yon. So at ang mga bata, yun nga lang guys. So that's it guys. So for now, yun yung usapan natin. So i-upload ko to. Don't forget to subscribe to my YouTube channel or mag-comment kayo sa video ito para alam nyo sa mga bagong nagmamigrate dito sa Canada. Relax lang, huwag kayong ma-depress kung di pa kayo nakakakuha ng trabaho. Hanap kayo ng kaibigan nyo dito para yun ang the best thing na gawin niyo. Marami tayong mga kababayan dyan na willing tumulong sa inyo. Huwag kayong ma-depress. Huwag nyong isipin na hindi kayo makakuha ng trabaho. Trabaho lang. Marami tayong mga kababayan dito tutulong dito sa atin. Tayo lang magtutulungan dito. Walang siraan. Kumbaga, walang siraan. Magkakababayan tayo. Stay amazing guys. Respeto sa each other. Respetuhan lang tayo. Tulong-tulong. Tayo din ang magtutulungan mga Pilipino. Yun na, walang lamangan, walang sistihan, walang sisihan, bla bla bla. Magtulong-tulong po. Yun lang ang gusto kong iparating sa mga kababayan natin. And stay amazing, always healthy. I'm not saying stop double job. I'm saying is mahalin nyo ang katawan nyo. Pag okay na naman yung financial nyo, mag-stop na po kayo sa double job para hindi na kayo makaramdam ng katulad ng naramdaman ko nung nagdo-double job for 13 years. Hindi po talaga maganda. Kaya marami tayong mga kababayan na na-aksidente dito, na hospital, especially aksidente, car accident, dahil sobra po ang trabaho nila, malalayo, double job, triple job, bla bla bla. So yung katawan nila, yung mindset nila is wala na. Pag nagdadrive sila, so nag-e-end, na-aksidente, then yun. So paano yung mga pamilya natin, paano yung mga anak mo pagka nawala ka, diba? So yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Pangalagaan nyo sa ating sarili. Mahalaga yun kasi meron tayong mga mahal sa buhay na umaasa sa atin. That's it. Yo, peace out guys. Stay amazing. Bye.